At tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo po ay samahan at gabayin po tayo sa oras na ito. Amen. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Kami o sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipong banal mong gawain. Lalo po sa pinagpalat nilang isa ni Gisela sa pagkilos sa aming kaligitnaan. At narito po kami ngayon sa pag-aaral ng ipong banal mong salita. Bago pong lahat, ang bawat isa sa amin, kayo po ay humihingi ng kapatawaran. Sa lahat pa may nagawang pagkukulang at pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos. Buksan ang pangunawa ng bawat isa na narinito, na maunawaan po namin ipong banal mong kalooban at ikaw po magbigay sa akin ng karunungan, maging pagpapala po ako sa lahat ng ay puminaman ng mga kapatiran sa lugar na ito, maging sa lahat ng mga taga-subaybay na nanonood sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa unat dalangin ang ay puminamahal at iginagalang ay pumalapastor, aming pong sinasaway, mga gawa ng kaaway pag-alinlangan, I command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinaupuan. Ngunit bago pong lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalawalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dubling paggalang at pagbati sa ating bubilabot Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Linus Almeida, maging sa lahat ang ating pong mga kasamang kapamanggagawa, sa lahat ng ating mga beloved preachers na ating pong kapiling kasama sa gabing ito, sa umagang ito, maging sa lahat ng ating pong minamahal na mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na walang sawa umaantabay sa gawain ito. Magandang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus at tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Kawikaan, Kapitulo 8 at ang bersikulo po ay 13. Ito po ang sinasabi sa mga Kawikaan, Kabanatang 8 at ang talata ay 13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Amen. Amen. Purihin po ang pagkamasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa umagang ito. The fear of the Lord turn away from evil. Ang pagkatakot sa Panginoon ay naglalayo o lumalayo sa kasamaan. Kaya po mga minamahal, nung nakaraang araw po mga minamahal, mayroon pong in-upload ng ating pong netizen na kung saan ito po ay parade sa dako ng Davao de Oro, na kung saan nag-celebrate sila po mga minamahal ng kasalanan at pride, na ito ay kasuklab-suklam sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang pag-celebrate na pride po mga minamahal, ito po ay wala ng takot sa Diyos. Ito ay patunay ng espiritu ng pride. Ito po ay celebration po mga minamahal. Ito po ay hindi nagmumula sa Diyos. Kaya po mga minamahal, ng panahon o sa ating panahon po mga minamahal ngayon na nangyayari, katulad po ng panahon ng Sodom at Gomora, na kung saan ang mga tao noon po mga minamahal sa panahon ng Sodom at Gomora, sila po ay nalulong sa kahalayan, na ang mga lalaki ay makipagtalik sa kapwa nila lalaki, na ang mga babae ay makipagtalik sa kapwa nila babae, maging sa mga lalaki makipagtalik sa babae, maging babae makipagtalik sa lalaki. Ganun po mga minamahal ang ginagawa ng mga tao doon sa Sodom at Gomora. Kaya ang nangyari po mga minamahal, sabi po ng Judas 1:7, ang Sodom at Gomora ay inilagay na pinakahalimbawa na sila nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Sa paggawa nila ng kahalayan sa Diyos, sila ay pinarusahan ng apoy. Sila po mga minamahal ay napahamak sa pamagitan ng apoy. At ang naganap po mga minamahal na parade sa dako ng Davao, ayon sa salaysay po mga minamahal na nag-upload dito, ito po ay flammable ang ginagawa nilang selebrasyon. Apoy na hindi namamatay sapagkat nandoon po yung truck po ng
yung gas po mga minamahal. Ibig sabihin, yan po ay palatandaan na tayo po ay nasa huling araw na. Bakit po nangyayari? Nagaganap ang mga tao nagsiselebrate po na ganito po mga may okasyon sapagat sila po ay nagpapakita na sila po ay wala ng takot sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Sapagat nasulat, Revelation chapter 22 verse 11 na kung saan ang marumi ay lalo pang magpapakarumi at ang masama ay lalo pang magpapakasama. Kaya nakikita po natin sa mga paligid po mga minaman nangyayari, nagaganap ang mga bagay na iyan, pinapakita nila na ang mga tao sila po ay wala ng takot sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout praise the Lord! Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan Kapitulo 1 at ang versikulo 7, ang takot sa Panginoon ay pasimulan ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ibig sabihin po mga minamahal, hanggat ang tao hindi po nila nakikilala ang tunay na Diyos, hindi po nila nakikilala ang Diyos na tunay, buhay na Diyos po mga minamahal, hindi nila nauunawa na pag-aalaman na ang kanila pong ginagawa, yan po ay mali. Everybody shout praise the Lord. Hindi po nila nalalaman po mga minamahal. Kaya napakahalaga na ang bawat tao makilala nila ang tunay na Diyos para sila po ay magkaroon ng karunungan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa kasunod na talata, dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, talon sa 20 hanggang 21. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 12, talon sa 20 hanggang 21. At ngayon, Israel, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Dito sa 20, katakutan mo ang Panginoon mong Diyos, sa Kanya'y maglilingkod ka at sa Kanya'y lalakip ka. At sa pamagitan ng Kanyang pangalan susumpa ka. Siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos na iginawa Kanya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Amen. Everybody shout praise the Lord. Walang ibang dapat papurihan lahat ng mga tao na nananahan dito sa ibabang ng lupa, kundi tanging Diyos lamang. Wala nang iba. Kayong ginagawa po mga minamahal ng ini-upload po mga minamahal na nakita po natin o napanood po natin sa social media po mga minamahal sa dako ng Davao de Oro, yan po ay hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos. Iba ang kanilang pinapapurihan, walang iba kundi ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Kaya sabi po rito, ito po ang hinihingi ng Diyos sa bawat tao na nananahan dito sa mundo. Nang sabi po rito sa talatang 12, nang sabi po mga minamahal, at ngayon Israel, ano ang hiningi sa iyo ng Panginoong mong Diyos? Ano po mga hinihingi ng Diyos sa atin? Walang iba kundi magkaroon ng takot sa Kanya. Takot na gumawa ng kasalanan, takot na gumawa ng masamang bagay sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, lumakad tayo sa Kanyang mga daan. Kaya kapag ang tao, iba ang nilalakaran nila, hindi yung daan patungo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, manganganib ang kanilang buhay, mapapahamak sila. Everybody shout praise the Lord. Amen. Kaya dapat po natin lakaran yung daan ng Panginoon para tayo makarating doon sa langit. Amen. Kaya sabi po rito, lumakad tayo sa Kanyang mga daan at ibigin po natin siya. Lahat ng tunay na umiibig sa Diyos, magsabing praise the Lord. Inibig po natin ng Diyos mula nung ating makilala ang Diyos sa pamagitan ng gawain ito. Kaya kahit na napakasarap matulog sa umagang ito, masarap magpuri, makinig ng Kanyang banal na salita. Patuloy na tayo po'y tapat na umiibig sa Kanya. Amen. Ibigin po natin ng Diyos ng buo, hindi kalahati. Sapagkat kalahating pag-ibig mo sa Diyos po mga minamahal, sinasabi nilang 50-50. 50 sa Diyos, 50 sa sanglibutan, napakadelikado yan. Walang kasiguruhan sa kaligtasan na pangako ng Diyos sa atin.
Kinakailangan ibigin po natin ang Diyos na buo. Kaya lagi po natin sinasabi, tayong lahat ng mga mananampalataya, tayo pinaglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, lubusan na po natin paglingkuran ng Diyos. Amen. Dahil tayo na po ay umiibig sa Diyos, lubusan na po natin ibigin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat kapag ginawa po natin ang mga bagay na iyan, dadali sa atin ang masaganang pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon. Pakinginabangan mo yan dito sa lupa, maging doon sa langit at buhay na walang hanggan. Amen! Kaya ang mga tao sa paligid, kapag hindi nila inibig ang Diyos, hindi nila pinaglingkuran, hindi sila lumakad ayon sa katwiran at kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, kapahamakan ang kanilang pupuntahan. Ngunit tayong lahat po mga minama, napakapalad sapagat mula ng ating masumpungan ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng gawain nito hanggang sa mga oras na ito, taon na ang lumipas, dekada na ang lumipas na tili ang bawat isa, pagpapatunay na dapat po tayong umiibig at naglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya tayo mga nilalang niya, nilikha tayo ayon sa Kanyang wangis. Kapag sinabing wangis ng Diyos, ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos sagana sa pagpapatawad, sagana sa kahabagan. Dapat po mga minamahal makita sa buhay po natin yon. Amen! Kaya po mga minamahal, kapag pinanatili po natin yung akin, nabanggit po mga minamahal na manatili yung pag-ibig po natin sa Diyos, pagmamahal po natin sa ating kapwa-tao, naroon po mga minamahal, nagpapatunay na tayo may takot sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pangalawa, ang pagkatakot sa Diyos ay pangunawa kung paano kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at ang pagkatakot sa parusa niya sa kasalanan kahit na sa mga buhay ng isang mananampalataya. Inilarawan dito po mga minamahal sa Hebreo, Kapitulo 12. At ang versikulo 5 hanggang 8. Ito po ang sinasabi sa mga Hebreo, Kabanatang 12, at ang mga talata ay 5 hanggang 8. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagbibikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtiis. Maari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat aling niyang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kaiba ang ating Diyos na nakikilala sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya po ay kumikilos sa bawat mananampalataya nagsisipaglingkod sa Kanya. Na ayaw ng Diyos po mga minama na isang mananampalataya, sila po'y malihis, sila po'y maligaw sa tamang landas. Gusto ng ating pinakamahal na Panginoon manatili po tayo sa pagsunod, pagtalima sa Kanyang mga banal na utos. Kaya kapag ang isang mananampalataya, sila po ay naroon na po sa paglihis po mga minamahal, nagkakamali na po sila. Sila po ay dinidisiplina ng ating pinakamahal na Panginoon sapagkat ano po ang layunin ng Diyos. Bakit mayroong pagdidisiplina sa mga mananampalataya nang sa ganun hindi po tayo malihis, hindi po tayo maligaw, hindi po tayo mawalay sa banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sabi po mga minamahal, kapag tayo po ay mayroong pagkukulang, pagkakamali, mayroong pong paalala, sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, tayo po ay tunay na anak ng Diyos. Ngunit kapag isang mananampalataya, naroon na po sa pagkakamali, wala na pong paalala, maliban na sila itinakwil na. Hindi na po sila anak ng Diyos, kundi anak-anakan na lang, hindi tunay na anak ng Diyos. Kaya po mga minamahal, pasalamatan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon na kapag tayo nagkakamali, mayroong paalala ang Diyos. Ibig sabihin, mahal tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ayaw niya na tayo po ay mawalay sa paglilingkod sa Kanya.
Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, dapat po natin katakutan yung pagdisiplina ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin po mga minamahal, kapag tayo dinidisiplina, tayo pong lahat ay tatalima, susunod, magpapasakop sa kanyang banal na kalooban upang manatili po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi po rito po mga minamahal, kailangan natin katakutan ang pagdisiplina ng Diyos at magnasa na mamuhay na maging kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan. Kaya kapag tayo po mga minamahal na mga manampalataya na palaguran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa paglilingkod po natin sa Kanya, pagpapalain po tayo. Lahat ng pinagpala ng Diyos magsabing, praise the Lord! Kaya po mga minamahal, kapansin-pansin sa ibang mga mananampalataya, kapwa natin mananampalataya, na kapag sila po itinutuwid ng Diyos, imbis sila po ay manumbalik, pag sumikapan po nila na gawin ang kalooban ng Diyos, lumalayo sila. Amen. Kaya po mga minamahal, dapat po natin na pasalamatan na kapag tayo po itinutuwid ng Diyos, tanda na tayo po mahal na mahal ng ating pinakamahal na Panginoon. Ayaw yan isa man sa ating po mga mawali pa, lalo na sa ating panahon ngayon. Kaya saan po tayo magtungo, ang maraming mga tao po mga minamahal, ginugugol po nila ang kailan pong sarili sa kalayawan sa laman. Ngunit nagpapasalamat po tayo mula nung tayo po mapabilang sa tunay na banal na gawain ng Diyos sa pamagitan ng gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ginugugol po natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord! Kahit may mga hanap buhay, may mga trabaho po kayo kinabukasan, nakikita ng Diyos yung ginagawa po ninyong sakripisyo, paano paglingkuran siya. Pagpapalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Araw ng Wednesday, dumadalo po kayo. Araw ng Friday overnight, araw ng Sunday po mga minamahal, lagi po tayong dumadalo. Kayo rin po ang makikinabang niyan. Kayo rin po ay lubos sa pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang ang mga kababayan po natin, araw-araw na lang, trabaho dito, trabaho doon. Ginugugol po nila ang kailangan pong sarili sa trabaho. Ginugugol nila ang kailangan sarili sa kalayawan sa laman. Darating araw, sila po magugulat na lamang po sila. Bakit gano'n ang kanilang kinahantungan? Sapagat yun po ang kanilang pong ginawa habang sila napubuhay dito sa mundo. Ngunit tayong lahat na narito na naglilingkod sa Diyos, ginugugol po natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, tayo pong lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay pagkakaroon ng malaking paggalang sa Kanya at may malaking epekto ito sa uri ng pamumuhay. Kaya laging ipinapangaral dito sa banal na pulpitong ito, kinakailangan mamuhay po tayo na may kabanalan. Kabanalan sa isip, sa salita, sa gawa. Sapagat ang sabi po ng banal na kasulatan, Hebreo 12:14, na kung wala ang pagpapakabanal at kapayapaan, hindi po natin makikita ang Panginoon. Kaya dito pa lamang sa lupa po mga minamahal, mamuhay po tayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos para makapiling po natin ang ating Diyos doon sa Kanyang kaharian. Everybody shout, praise the Lord! Ang pagkatakot sa Diyos ay paggalang sa Kanya, pagsunod, pagpapailalim sa Kanyang pagdisiplina at pagsamba sa Kanyang buong takot at pagpipitagan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangatlo, ang paggalang at pagsunod sa Panginoon ay naglalayo sa kasamaan. Job Kapitulo 28 at ang bersikulo po ay 28. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 28, versikulo 28. At sa tao'y sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. Praise Everybody shout, praise the Lord! Kaya sino si Job? Si Job po mga minamahal, siya po yung lalaking matuwid sa gitna ng silangan. Siya po'y may takot sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lumalakad po siya ayon sa katwiran at harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masagana ang kanyang buhay. Marami siyang alagang hayop. Mayroon po siyang magagandang mga anak. Nakikilala po siya ng kanyang mga kaibigan na ang pamumuhay ni Job ay napakasaya at maginhawa. Everybody shout, praise the Lord! Ngunit sa hindi inaasahan,
Dumating sa buhay ni Job na ang kanya po mga alagang hayop sa isang iglap, namatay. Malaking kawalan sa kanilang kabuhayan. Napakahirap sa isang Kristiyano mawala ng kabuhayan, ngunit si Job nananatili na may takot sa harapan ng Diyos. Sa isang iglap, ang kanya pong mga anak, ito po ay namatay. At ang pinakamasakit sa kanya, yung kanyang sarili, magmula ulo hanggang dalampakan, nagkaroon ng bukol, puno ng sugat at bukol. So, kaya ang sinabi ng kanyang asawa, dahil awang-awa na, yung asawa ni Job, sa kalagayan ni Job po mga minamahal, sinalita ng kanyang asawa, itakwil mo na ang Diyos mo, nang sa ganun mamatay ka na, sapagkat po mga minamahal, awang-awa ang kanyang mahal na asawa. Gusto ng kanyang asawa ni Job, siya po ay mamatay na. Ngunit dahil si Job, mayroon takot sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon at ang nangyari sa kanyang buhay, yan po ay programa ng Diyos. Nauunawa ni Job sabagat mayroon po siyang karunungan mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Siya po mga minamanatili sa pagtalima, pagsunod sa katwiran at kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Tanda na may takot po siya sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. At alam po niyo nangyari, pagkalipas ng taon at panahon, ang lahat ng mga nawala sa kay Job, ibinalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ang kanyang mga ari-arian, higit pa sa kanyang inaasahan, ibinalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ang kanyang pumalanak, pinalitan ng ating dakilang Diyos, maging ang sarili ni Job na punong-puno ng bukol at sugat, pinagaling siya ng ating pinakamahal na Panginoon. Kapuri-puri kamangha-mangha ang gawa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang sinasampalatayanan, pinaglilingkuran ni Job, yun po ang Diyos po natin ngayon na sinasambat pinaglilingkuran. Kaya pinatunayan ng Diyos sa mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito, mayroon po tayong mga kapatiran, nasa baling ng karamdaman, wala na pong pag-asa sapagat napunta na po sila sa pagamutan. Pinamino na po ng mga maraming gamot, ngunit hindi nakamtan yung kagalingan. Subalit ng isang araw, nasumpungan nila ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pagtitilwala nila sa Diyos dahil nagkaroon po sila ng takot na paglingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pinatunayan ng Diyos lahat ng lumalapit sa Kanya na may karamdaman, pinapagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Isa po nating kapatiran dito sa Pampanga na kung saan labas-pasok sa pagamutan, inoperahan una, pangalawa, pangatlo po mga na pag-opera sa kanya, mayroon po nag-share ng gospel, nag-share ng salita ng Diyos. Kapatiran po natin sa lugar na ito, siya po ay dumalo, naglingkod. Hindi na po siya bumalik sa pagamutan, hindi na po siya nagpa-opera, kundi siya po ay tuluyang pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Isang buhay na patotoo na kapag ang tao may nagkaroon ng takot sa harapan ng Diyos at nangako na maglilingkod, kakamtan niya ang kagalingan nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang kasalanan na ginagawa ng mga tao, yun po ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Ngunit ang salita ng Diyos sa atin na papakinggan ngayon sa gabing ito, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya piliin po natin laging makinig ng salita ng Diyos, magkaroon ng takot sa harapan ng Diyos, para tayo po ay magkakaroon ng gantimpala sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At alam po ninyo, sinundan pa po ng talata dito sa banal na kasulatan, Kawikaan 8, ang versikulo 35 hanggang 36, nakasumpong sa Diyos ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit, siya nagkasala laban sa akin, ay naliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. Ito po yung mga taong hindi nagbigay oras, panahon para paglingkuran ng Diyos. Ito po yung tao po mga minaman na wala silang takot sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sila po ay paruroon sa tinatawag na wala hanggang kaparusahan. Ngunit tayo po mga minamahal na nakasumpong
sa Diyos, magtatamo tayo ng lingap ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya pinatunayan ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya pag tayo po, mga mananampalataya, nakakaramdam ng kalungkutan kapag tayo nanambahan, kapag naramdaman po natin ang kanyang banal na Espiritu, banal na presensya, papalitin ng kagalakan yung kalungkutan. Everybody shall praise the Lord! Kaya kapag tayo po mga minamahal, ay nakakaranas ng kahirapan kapag ikay patuloy na naglingkod sa Diyos, patuloy mong sinunod ang banal na kalooban ng Diyos, hindi mo namamalayan, haangwin ka sa kahirapan. Kaya marami po tayong makapatiran na dati-rati hikaw sa kanilang buhay, ngayon pinasagan ang lubos ng ating pinakamahal na Panginoon. Dati-rati wala silang sariling bahay at lupa, ngayon nagkaroon na po sila ng bahay at lupa, sarili na po nila, plus paupahan pa. Everybody shall praise the Lord. Yun po ang sabi naman na nakasulatan, na ang nakasumpong sa Diyos ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, bakit kailangan natin magkaroon ng takot sa Panginoon? Dahil ang takot sa Diyos ay pinagmumulan ng kapayapaan. Dahil ang takot sa Diyos pinagmumulan ng katiyakan at tiwala. Dahil alam po natin ano man pong mangyari sa ating mundong ginagalawan. Dumating man ang sakuna, dumating man ang panganib, hindi po tayo nangangabat, natatakot sapagkat alam po natin ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, siya po yung Diyos, hindi nagpapabaya sa Kanya po mga minamalanak na may takot sa Kanya. Everybody shall praise the Lord! Kaya kapag ikaw ay nagbukas ng balita sa telebisyon, sa radio, marami kang mapapakinggan na mga masakuna na dumarating sa ibang bansa, sa China, kung di po nagkakamali, hindi nila sukat akalain na papasukin sila ng tubig sa kanila pong kabahayan, ang kanila pong mga sasakyan, kagamitan na lubog sa baha. Kaya maraming mga sakuna po mga nangyayari sa iba't ibang dako, ngunit tayong lahat na mga nagsisipaglingkod sa Kanya, patuloy po tayong iniingatan. Ipatuloy po tayong ginagabayan sapagkat mayroon po tayong takot sa Kanyang harapan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Narito po mga minaman yung kahalagahan na ang tao mayroong takot sa Diyos. Dahil ang Diyos ang lumikha sa sanglibutan at sangkatauhan, siya ang ating nagsisilbing tagapagligtas dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang dili-diba kundi ang ating dearest Jesus. Ito po mga minaman, mga sumusunod sa papaanong paraan. Maipapakita natin ang pagkatakot natin sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay isang pagpapakita ng mayroong respeto. Ang takot sa Diyos ay pagpapakita na mayroong pagpapasakop. Ang takot sa Diyos ay pagpapakita ng kababaang loob sa Panginoon. Kapag ikaw ay lagi nagpapakumbaba, sa takdang panahon itataas ka ng Diyos. Amen. Ano pa po mga minama, ang takot sa Diyos ay pagpapakita ng pagmamahal sa mga magulang. Kaya bakit ngayon po mga minama sa ating mga panahon, marami mga kabataan na sila po ay wala ng paggalang sa kanilang mga magulang dahil nasa huling panahon na po tayo, nasulat 2 Timoteo 3:1-2 na nasa huling araw. Ngayon po mga minama, ang mga tao, sila po ay masuwayin sa kanilang mga magulang. Bakit nangyayari sila po ay nagiging masawayin sa kanilang mga magulang? Dahil wala na silang takot sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, ang takot sa Diyos ay isang pagpapakita na tayo po ay laging nananalangin sa Kanya. Bago matulog, paggising, bago kakain, bago alis, pagdating, pag-uwi, laging nananalangin, pagpapakita na mayroon pong takot, mayroon po tayong takot sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ano pa po mga minamahal? Pagpapakita na mayroon po tayong takot sa harapan ng Diyos. Pagdalo sa banal na gawain ng Diyos tuwing pagsamba. Ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi na po dumadalo, hindi ka na nananambahan, alam mo na mahalaga ang pagtitipon ng mga banal at hindi ka na dumadalo, parang wala ka ng takot sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagat isa sa utos ng ating pinakamahal na tayo ay laging manambahan sa tuwing araw ng pagsamba. Ngunit kapag kinakalimutan mo, nawawala na yung takot mo sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya tingnan po ninyo,
Ang sabi ng ating mahal na pastor, sinabi po niya, kung nais ninyo na makasigurado sa inyong mga kaligtasan, ugalian laging dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Dahil takot ka na maiwan sa rapture. Takot ka na hindi mo magawa ang katuwiran at kalooban ng Diyos. Siyempre kapag hindi na dumadalo sa banal na gawain ng Diyos, puro negatibo ang papasok sa iyong kaisipan. Puro masama ang papasok sa iyong kaisipan. Kaya yung mga tao po mga minamahal na hindi nagsisipaglingkod sa buhay ng Diyos, yung po mga minamahal, kapit patalim sila. Kahit masamang bagay, ginagagawa po nila. Kaya po mga minamahal, ang naging resulta, magulo ang kanilang pamumuhay. Ngunit tayo, dahil tayo may takot sa Diyos, takot po tayong hindi dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Takot po tayo na hindi ibigay yung para sa Diyos. Takot po tayo na hindi magpuri sa Diyos. Takot po tayo na hindi tumalima sa banal na utos ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ano po ang pagpapakita na mayroon po tayong takot sa harapan ng Diyos? Nagpapasalamat po tayo sa tuwing tayo po itatanggap ng pagpapala sa Diyos. Amen. Bakit? Sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo, nagmumula sa Diyos. Lahat ng mga pagpapala na galing sa Diyos na binibigay sa atin, nanggaling sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya dapat laging pagpapasalamat po natin sa Diyos sa mga pagpapalang dumarating sa atin. Ang pagiging makadiyos, kapag sinabing ang pagiging makadiyos, takot ka na magkasala sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit sa panahon po natin ngayon, yung mga gumagawa ng kasalanan, ikinagagalag pa po nila. Kaya kapag ang tao hindi nagkaroon ng panahon para paglingkuran ng Diyos, puro kasamaan ang inatupag, pagdating ng araw, kahabag-habag po sila. Bakit maging kahabag-habag po sila, kaawa-awa sila, sapagkat wala silang tatambuhin na kaligtasan mula sa ating pinakamahal na Panginoon, kundi wala hanggang parusa mula sa Diyos. Ngunit tayong lahat po mga minamahal na nagkaroon ng oras, panahon, ginugol po natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos, kaginhawaan, kasiyahan, kagalakan, ang ating tatamasahin sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Ano pa po mga minamahal, yung tanda na mayroon po tayong takot sa harapan ng Diyos, pagpapakita na sinusunod po natin ang kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa 10 utos ng Diyos, natisod po tayo sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Ibig sabihin, lahat ng kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon susundin po natin para tayo po ay makarating sa langit. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, walang ibang dapat katakutan ng mga tao na nandito sa mundo, kundi tanging Diyos lamang. Sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan itapon ang tao sa apoy ng impyerno kung hindi sila maglilingkod sa Kanya. Ngunit ngayon po mga sa panahon po natin ngayon, ultimong bata, wala nang prino ang kanyang bibig. Mura dito, mura doon. Puro masasama salita ang lumalabas sa kanilang bibig. Bata pa lang po mga minamahal, lalo na sa mga matatanda. Sa mga matanda. Ngunit tayo po mga ating bukang bibig, mula nung tayo po maglingkod sa tunay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah in Jesus' name. Bakit po mga minamahal? Puro pagpupuri, kalwalatian ang lumalabas sa ating bibig sapagkat yan po mga tanda na mayroon po tayong takot sa harapan ng ating pinakamahal. Ayaw po tayong magkasala. Kapag dumarating yung paglilinis ng Diyos sa ating, kapag tayo pinakaisip na masama, sumisigaw po tayo na hallelujah, praise the Lord, cast out in the name of Jesus. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Mayroon na po tayong takot sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, sinasabi ng mga tao po mga minamahal na sila po'y naglilingkod din sa Diyos. Ngunit kaiba ang kanilang paglilingkod. Kaiba ang kanilang po'y sinasamba. Ngunit sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, buhay na Diyos ang ating pinaglilingkodan ng ating sinasamba. Siya po ang ating kinakatakutan sapagkat siya po mga minamahal, siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Takot po tayo magkasala sa harapan ng Diyos. Takot tayo na hindi gawin ang kanyang banal na kalooban. Kaya tayo lahat po mga minamahal ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito, nagmamalasakit po tayo sa ating mga kababayan. Sa tuwing ating pong nakakahalubilo sila, walang ibang lumalabas sa ating bibig, dumalo ka Brad, maglingkod ka Brad sa mahal na Panginoon para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Ngunit sinasabi po nila, saka na lang Brad,
sa kanilang beloved sister, beloved brother. Kaya marami silang dahilan. Kaya mayroon katotoo yung sinasabi po nilang katwiran ng mga tao dito sa mundo na kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Kaya tayong lahat po mga kami na pabilang sa gawa nito, ginusto po natin paglingkuran ng Diyos. Dahil gusto po natin magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Everybody shall praise the Lord. Gusto po natin paglingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon dahil takot po tayong magkasala sa Kanyang harapan. Amen. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, pinag-iingat po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon dahil tayo po'y nasa huling panahon na, nasusulat sa banal na kasulatan. Hebreo 10:31, kakilakilabot o nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin po mga minamal, kapag isang mananampalataya nahulog sa kamay ng Diyos, mayroon pa rin sasalo sa Kanya. Mayroon ding kamay. Ngunit hindi na kamay ng Diyos, kundi kamay ng kaaway ng Diyos sa si Satanas. Kaya kapag nahulog ang isang mananampalataya sa kamay ng Diyos, napakadelikado. Kaya tayo po laging pinag-iingat ang ating pinakamahal na Panginoon sa ating paglilingkod. Kaya walang ibang ating gagawin kundi sikapin palagi na tayo po makasunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit may mga balakid sa gabal sa ating paglilingkod, sikapin pa rin po natin na manatili sa pagtalima paglilingkod sa buhay ng Diyos. Pagpapatunay na mayroon po tayong takot sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huling talata, Hebreo Kapitulo 12, ang versikulo po ay 28 hanggang 29. Ito pong sinasabi sa mga Hebreo 12, 28, 29. Kaya't pagkatanggap ng isang kaharian hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Sa talatang 28 po mga minamahal, ito po ay isang magandang paglalarawan sa takot na ito na kapag tayo po ay nasa kapangyarihan ng Diyos, walang sino mang makagagalaw sa atin, makagagapi sapagat ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin, mas makapangyarihan yung nasa atin. Kaya tayong lahat po mga sa paglilingkod po natin, pagtalima po natin sa Kanyang banal na utos, makapaghahandog po tayo nang may paggalang sapagkat tayo po mga minamahal ay naglilingkod sa makapangyarihan Diyos sa pangalan ng ating dearest Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa tuwing tayo pinananambahan po mga minamahal, inihahandog po natin ating sarili para papurihan luwalhatin dakilan ang Kanyang banal na pangalan. Kaya sa ating paghandog, pagupuri, pagsamba sa Kanya po mga minamahal, walang sino mang magtatagumpay sapagkat ang ating Diyos na sinasamba makapangyarihan sa lahat. Everybody shall praise the Lord. At ang sabi po sa versikulo 29, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Kaya ang banal na pagkatakot at paggalang sa Diyos ay eksaktong kahulugan ng pagkatakot sa Diyos para sa mga Kristiyano. Ito po ay nagtutulak sa atin upang isuko ang ating buhay sa lumikha sa atin lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, takot po tayo sa paggawa ng kasalanan, matapang po tayo sa pagtalimang pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Dapat ganun po mga minamahal, hindi mapipigil ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya tingnan po ninyo, ang gawain na ito mga minamahal na subukan po namin sa dako ng Pangasinan. Terrible ang pag-uusay sa gawain na ito. Kapag malakas ang sound po mga minamahal, binabato po kami. Kapag mahina ang sound, binabato po kami. Hindi na po kami gumamit ng sound, binabato pa rin. Kayong ating bubong doon sa dako ng Pangasinan sa Alaminos, butas-butas. Ngunit po mga sadyang ang Diyos ay totoo sa gawain nito, hindi mapigilan na mga mananampalataya paglingkuran ng Diyos. Inilipat po tayo sa malapit sa bayan, sa Alaminos, maganda ang ating banal na gawain doon. Sarili po nating pastoral house, sarili po nating pananambahan,
Iyan po ay ibinigay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus para lahat ng mga mananampalataya roon, malaya silang magpuri, lubos po nilang mapaluguran, lubos po nilang mapaglingkuran ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody, shout praise the Lord! Kaya po mga minamahal, sa huling araw na ito, patuloy po natin hingin sa ating pinakamahal na Panginoon na tayong lahat ng mga mananampalataya na manatili yung takot po natin gumawa ng kasalanan, manatili yung takot po natin na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon upang ikaw, ako, tayong lahat na nagsisipaglingkod sa Kanya na mayroong banal na pagkatakot, sama-sama po nating kamtin ang Kanyang gantimpala, pangako niyang langit at buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi ng awitin, walang dahilan. Wala nang dahilan pa para balikan po natin yung kasalanan dito sa mundo. Wala nang dahilan para balikan po natin yung kalayawan sa laman dito sa mundo. Kaya napapanahon po mga minama na nais ang ating pinakamahal na Panginoon, manatili ang ating takot sa paggawa ng kasalanan para anumang oras mangyari pagtunog yung trompeta po mga minama, tayong lahat ay makakasama, makarating sa Kanyang kaharian, magmana ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo, papurihan po natin ang Diyos sa pamagitan ng awitin ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ang pagsubok pa, sumisiglang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ka'y pagpapalit kahit kanino pa. Hallelujah! Walang dahilan upang balikan ko mapagsamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig. Hallelujah! Sa'yo ay susundon. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo iligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Na sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah! Walang dahilan upang iwanan ka. Mga minamahal, habang pumapaibabaw ang awitin ito, handog pasasalamat, pagpupuri, pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Pasalamatan po natin siya. Pasalamatan po natin na ang bawat isa sa atin nasumpungan ang kanyang tunay na banal na gawain. Ating pasalamatan na ating dakilang Diyos. Mula lang tayo po'y maglingkod sa Kanya. Lahat ng ating mga pagkakasala, pinatawad ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Papurihan po natin ang ating mabait na Diyos sa umagang ito. Nasama po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Luwa natin ang Kanyang banal na pangalan, papurihan ang Kanyang matamis at banal na pangalan sa pagdakilang Diyos sa ating mga buhay. Karapat-dapat na siya po ay papurihan ng walang di dakilang. Hallelujah! Kundi ang pagkapiling ka, dulot mo ay Praise the Lord! Praise the Lord!
ng buhay. Bakit pa ako lalayo? Na sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang libang ligaya, ikaw ang kaligayahan po namin ng Diyos sa paglilingkod po namin. Ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming tanggulan, O Diyos. Hallelujah! Bakit pa ako lalayo? Na sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, napakapalad po natin lahat dahil tayo po ay nasa totoong gawain ng Diyos. Amen. Sa tuwing tayo po ay nananalangin, narang ang katugunan ng ating pinakamahal na Panginoon sapagkat mayroon po tayong takot na magkasala sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa tuwing tayo po mga minamahal ay humihingi ng pagpapala, narang ang makapangyarihang kamay ng Diyos ibinubuhos sa atin sapagkat mayroon po tayong takot na gumawa ng kasamaan sa kanyang banal na harapan. Sa tuwing tayo po ay nananalangin ang ating problema, lutasin ng Diyos. Narang ang makapangyarihang kamay ng Diyos na nilulutas ang ating mga problema sapagkat tayo po ay mayroon pong takot sa kanyang banal na harapan. Kung kaya sa mga oras na ito, tayong lahat ay sama-samang manalangin. Ipanalangin po natin sa ating mabay na Diyos na sa huling araw na ito, sa huling panahon na ito, manatili yung takot po natin gumawa ng kasalanan. At ganoon din po sa lahat ng ating pinamahal na kababayan na walang sabang sumusubaybay sa gawain na ito. Huwag po kayong makontento sa panonood lamang, kundi magnasa po kayo dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry upang makamtan po ninyo ang masaganang pagpapala mula sa ating dakilan sa buhay. Pagkatapos na tayo ay makapanalangin, dadako tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo may taglay na karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, isipin po natin ang kamay ng ating mahal na pastor na kapatong sa ating ulo. Kung tayo po ay may mabigat na problema, dalawang kamay na kataas, sawayan po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo mula ng ay kay aming makilala, matagpuan. Matagpuan ka namin sa pamagitan ng gawain ito. Binigyan mo kami ng takot magkasala sa iyong harapan. Binigyan mo kami ng takot, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat o Diyos na kilala ka namin. Narito po kaming lahat nagkakaisa na nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat kami nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami o Diyos sa pagkakaisa po naming pananalangin. Sa ayon po Pastor, mahabang buhay kalakasan ng patuloy may pagkaloob upang patuloy pa kaming pangunahan sa paglilingkod po namin sa iyo. Maging sa kanila po mga minamahal anak, mga po nila mga labons at mga madugang pagpalain mo sila. Maging sa oras na ito, ano ang pong kahilingan ng mga kapatiran po namin. Abutin mo ni mapagpala mo kamay. Sa lahat may taglay na karamdaman, pagalingin mo. May mga problema, lutasin mo. Sa mga nanghinat ng lulupaypay, palakasin mo. Panghawakan ng bawat isa sa amin, manatili po ang pagkatakot po namin na gumawa sa iyong ng kasalanan sa iyong harapan. Mahal na panghawakan mo kami. Maging sa lahat ng mga kababayan po namin na patuloy pong sumusubaybay, nanonood sa gawain nito, pagpalain mo rin sila. Abutin mo ni mapagpala
hawak mo kamay ang kanilang mga kahilingan. Pagpalay mo kami lahat ng Diyos sa physical, material, financial, gisala sa spiritual na pagpala. Inaangkin na po namin ang tagumpay, katugunan ng aming mga panalangin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi, Amen. Amen. Sa iyo po makapangyarihan pangalan, aming pong sinasaway lahat ng uri na masakit at karamdaman sa iyo po minamang na mga kapatiran. Magmula ulong at alampakan, tibes, madiabetes, pagkaparalitiko, panghina, paglulupaypay, hadlang sa pagpapala sa iyo po mga minaman mga anak, I command you cast out in the name of the rest, Jesus, complete healing. Be strong, be blessed, abound on blessing. Vices began in the name of the rest, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang katuparan, ang ating mga kahilingan ay nasa atin na. Tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang ating mabay na Diyos. Tayo po'y lulukso ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ang pagtalon at paglukso. Iyan po mga minamahal ay pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sabay-sabay po tayo. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay magpapatuloy na po tayo. Akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved co-worker, ating beloved brother Anthony Dizon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahalang Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved preacher, Romeo Jose, sa mga banal na salita na ating napakinggan at napag-aralan sa umagang ito. Mga minamahal, nawa ito po ay tumimo sa ating mga puso at kaisipan. At bago tayo mga minamahal tumungo sa ating mga announcement, tayo muna po ay kukuha mga minamahal ng ating special offering, yung ating mga pledges, yung ating mga vows, mga minamahal, dahil tuloy-tuloy po yung mga proyekto na ating ginagawa dito sa dako ng ating pastoral house, mga minamahal. Nakikita niyo po mga minamahal, atin na pong sinisemento yung mga minamahal yung ating gilid dyan sa side po ng chapel, mga minamahal, yung ating mga drainage na ginagawa, mga minamahal. At God willing po mga minamahal, extend po natin mga minamahal yung ating bubong dito, mga minamahal, para maalis na rin po natin yung ating trapal dyan sa likod po mga minamahal ng chapel, mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay magkaisa, mga minamahal, ating itaas ang ating ipagkakalob sa ating mabait na Diyos. Ito po ay ipapanalangin ng ating beloved elder, beloved brother Paulo de Leon. Ito po ibabasbasan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Pastor Walker, Kuya Anthony Dizon. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong itaas ang ating pagkalob at ating panalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, dakila, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapayang pangalan, pinakamamal namin pang Jesus, sa unat dalayan namin kagalang-galang Evangelist Pastor with Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, narito po kami sa pagkaloob ng aming mga special pledges and vows. Mahal na Panginoon, na patuloy niyo pong magamit sa iyong mga church projects, church construction. Mahal na Pang Jesus, mahal na Panginoon, dalangin po namin ang bawat kamay, bawat kapatiran na walang sawang nagbibigay. Mahal na Pang Jesus, hallelujah, napasaganayan niyo po ang kanilang mga hanap buhay, mga pagkakakitaan, mga trabaho. Mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, at igit pa po sa kanilang inaasahan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Mahal na Panginoong Jesus, ito pa ang samot panalangin. Sa makapayang pangalan, pinakamamal namin Pang Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa
bless po mga minamahal sa lahat po na nagkaloob. Diyos po magpala at magbalik ng higit pa po sa inyong inaasahan. Sa ating po mga announcement, mga minamahal, katulad po kagabi, yung ating pong overnight service, mga minamahal, dito sa dako ng ating pastoral. Tayo po ay nag-uumpisa mga minamahal ng alas 7 ng gabi at natatapos po tayo ng alas 2 ng madaling araw ng Sabado. Yung ating pong Sunday general service naman, mga minamahal, bukas po yan. Mga minamahal, tayo po ay mag-uumpisa dito, mga minamahal, ng alas 9 ng gabi, alas 9 ng umaga, mga minamahal, at matatapos po tayo ng alas 3 ng hapon. At yung ating midweek service, mga minamahal, ito po ay tuwing Miyerkules, tayo po ay nag-uumpisa, mga minamahal, ng alas 3 ng hapon at natatapos po tayo, mga minamahal, ng alas 7 ng gabi. Yung ating mga official account dito, mga minamahal, sa ating gawain dito sa dako ng Pampanga, mga minamahal. Yung ating pong mga official account, mga minamahal, sa ating Facebook account, mga minamahal, JMCIM Pampanga. Yung ating YouTube channel naman po, mga minamahal, ay JMCIM Pampanga Official, mga minamahal. Kindly po tayo po ay mag-subscribe, mga minamahal, para ma-share po natin yung ating mga live na mga gawain dito, mga minamahal. At yung ating pong radio program naman, mga minamahal, nasa DZMA 1530 kHz AM band tuwing Lunes hanggang Sabado, mga minamahal, sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Yung ating naman po, mga minamahal, TV program, mamaya po yung gabi, mga minamahal, tuwing Sabado, nasa PTV Channel 4, mga minamahal, sa ganap na alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi, mga minamahal. At after the service, mga minamahal, kung kayo po ay may mga katanungan about spiritual na bagay, mga minamahal, nais nyo po magpa-counsel, kayo lamang po, mga minamahal, ay lumapit sa ating beloved preachers area. Handa po kayong paglingkuran ng ating mga beloved preachers. Sa lahat po ng gusto magpapanalangin, mga minamahal, kayo lamang po ay dumako dito sa dako ng harapan, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa ating pong pagtawid, mga minamahal, dyan sa kanto, mga minamahal. Mabibilis po yung mga sasakyan dyan, mga minamahal. Kindly po yung ating mga beloved marshal, mga minamahal. Tayo po ay assist, mga minamahal. Atin pong hintayin, mga minamahal, yung kanilang signal, mga minamahal, bago po tayo tumawid, mga minamahal, upang tayo po ay makaiwas sa disgrasya, mga minamahal. At ganun po sa lahat po ng ating mga beloved choir members, mga minamahal. Amen. Na mga may duty, mga minamahal, ating pong gampanan yan. Katulad po, mga minamahal, yung ating mga upuan. Kindly po, mga minamahal, bago po tayo umuwi, ating pong isalansan, mga minamahal, dito sa loob po ng chapel, mga minamahal. At yung special announcement po natin, mga minamahal, mamaya po, mga minamahal, meron po tayong general meeting, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved elders, ating mga beloved choir leaders, assistant leader ng finance, at sa ating po mga beloved adults choir, mga minamahal. Amen. Tayo po ay mag-uumpisa, mga minamahal, yung ating call time, mga minamahal, alas 2 ng hapon hanggang alas 3, mga minamahal, para sa update po, mga minamahal, ng ating church construction. Amen, mga minamahal. Wag po natin kaligtaan yan, mga minamahal, dahil napaka-importante pong bagay ang ating pong pag-uusapan, mga minamahal. At kung wala na pong idaragdag ang ating beloved preacher, mga minamahal, tayo na po, mga minamahal, ay sama-samang tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa pinagpalang banal na gawain na ating naisagawa sa umagang ito. Narito pong mananalangin, mga minamahal, sa ating closing prayer, sa ating beloved prayer warrior, Tony Salisi. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Anthony Dizon. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo na po ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa katatapos sa pinagpala ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa matamis at makaparempalan, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pagpapala mo, sa gabay patnubay mo, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, mula sa pag-MC, sa mga awitan ng joyful song, solemn song, mahal na Panginoon, sa patutuo ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, na aming inaalala lagi ang iyong mga kabutihang ginawa sa aming buhay, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa awitan ng mga beloved Pioneer Choir, mahal na Panginoon, na kung saan kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, ipinadama mo sa amin ng iyong matamis at banal mong Santong Espiritu, mahal na Panginoon, na nagiging pananagumpay namin, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Gayun din, mahal na Panginoon, sa aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, maraming salamat sa matatapat na nagkakaloob sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Special dalangin namin ng beloved Pastor Will Distrada Almeida, mga kalusugan,
kalakasan ng physical ng pangatawan, pagkaloob mo po sa kanyang papatuloy namin siya makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon Jesus, at sa pag-uwi ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, sa kanilang mga tahanan, gabay at patnubay mo, mahal na Panginoon, sa mga kanila, samahan mo sila ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon, hallelujah, at gayon din, mahal na Panginoon Jesus, ipagkaloob mo sa kanila, mahal na Panginoon, kagalakan sa kanilang puso na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito po ang aming sabot na langin sa paundalan, Beloved Pastor Will Distrada Almeda, sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay magkamayan sa isa't isa bilang tanda ng ating pag-ibig sa ating mabait na Diyos. We love you so much po, but our dearest Jesus loves us more and more. Yes, I love you with the love of the Lord.